Kapamilya, lalo pang lumakas ang Tropical Storm Henry sa pagpasok nito sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. At live mula Pag-asa sa Quezon City, ibandila mo Bettina Magsaysay. Julius, napanatili nga ni Henry ang kanyang lakas na 65 kilometers per hour at may pabagsong umaabot sa 80 kilometers per hour. At huling namataan nga itong si Henry sa layong 750 kilometers silangan niya ng Giwan, Eastern Samar. Bahagya naman bumilis itong si Henry, kung kanina ay nasa 9 kilometers per hour na ito, ngayon ay nasa 13 kilometers per hour at nag-iba rin ng konti ang kanyang galaw na pa-northwest. At kung makikita nga natin dito sa forecast track ni Henry ay hindi pa rin ito tatama sa lupa. Pero yung mga outer bands naman ni Henry, kung makikita natin dito, makakaapekto na rin yan ngayon pa lang sa kanlurang bahagi ng Visayas pati na rin ng Mindanao. Bukas, posibleng lumakas pa ang bagyo habang papuntang Taiwan. Habang paakyat naman ang bagyong ito, ang Bicol Region ang makakaranas ng maulap na panahon na may kaunting pag-ulan. Sa linggo, dito na natin inaasahan na hahatakin ni Henry ang habagat na siya namang magdadala ng paminsan-minsang pag-ulan dito sa Metro Manila, pati na rin sa Calabarzon, Mimaropa at kanlurang bahagi ng Visayas. Matatagalan yung epekto ng habagat na ito hanggang next week. Inaasahan natin na magdadala ng pag-ulan ang habagat. At kung hindi naman magbabago yung direksyon ni Henry, sa Thursday lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito, Julius, may binabantayan ngayon na bagong low pressure area ang Pag-asa, pero nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, kung sakaling pumasok ito, pang-apat na bagyo na ito sa buwang ito. At kung sakaling ang tuloy-tuloy na maging bagyo na ito at pumasok sa PAR, papangalanan itong Inday. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Julius, balik sa inyo. Maraming salamat, Bettina Magsaysay.